Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, nauunawaan ang pinakinggan o binasang tekstong impormatibo. Basahin natin. Gusto ko lang alagaan mahalin. Ngunit paano ko mararamdaman ng ganyan kung palaging masasakit na salita ang tinatapon sa akin? Saan man ako magpunta? Sa iyong palagay, sino ang nagsasalita sa talata? Ano ang nararanasan ng nagsasalita sa talata? Ngayon ay babasa tayo ng isang tekstong impormatibo tungkol sa pagkakaibigan na pinamagatang ang unang kaibigan ni Iko. Habang nakikinig at nagbabasa, alamin natin ang mahalagang detalye ng kwento at ang aral na makukuha natin mula rito. Basahin natin. Ang unang kaibigan ni Iko. Gusto ko lang naman na may magmahal sa akin. Pero paano mangyayari yon kung palagi akong iniiwasan ng mga tao? Yan ang palagi kong iniisip. Dahil sunog ang kalahati ng aking katawan, walang buhok, pangit at madaming peklat. Ang tingin nila may nakakahawa akong sakit, kaya ayaw din nila sa akin. Gusto ko lang naman makakain, makipaglaro at mahalin ng mga tao. Habang naghahanap ako ng pagkain, may mga batang binato ko ng mga bato habang sumisigaw. Nakakadiri ka! Alis! Hindi ko sila pinansin at nagtuloy ako sa paghahanap ng pagkain. Ngunit hindi sila tumigil, kaya umalis na lang ako. Gusto ko lang alagaan, mahalin. Ngunit paano ko mararamdaman ang ganyan kung palaging masasakit na salita ang itinatapon sa akin? Saan man ako magpunta? Mayroon ding mga mabubuting tao na nagpapakain sa akin, tulad ng bata sa panaderya na nagbigay sa akin ng tinapay. Salamat sa pagkain. Ano ang pangalan mo? Itinanong ko. May sasabihin pa sana ako, ngunit napagpasyahan kong umalis nang mapansin ko ang dumaraming tao sa tabi ng panaderya. Paalam, narinig kong sabi ng bata. Maraming mga tao tulad ni Kiko na nagpapakain sa akin. Ngunit mayroon ding ilan na patuloy na itinataboy ako. Isang araw, habang naghanap ako ng makakain, napadpad ako sa isang bahay. Umakyat ako sa bakod at nakita ko si Kiko na nagdidilig ng mga halaman. Papunta na sana ako sa kanya. May nakita kong ahas na sumisitsit sa likod niya. Mabilis ko itong inatake gamit ang aking mga kuko. Sss!
Umalis ka sa akin! Umalis ka sa akin! Sabi ng ahas. Hindi ako papayag. Nasaktan mo si Kiko. Sabi ko. Nang makita ni Kiko ang nangyayari, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Sumigaw, Papa, dali! May ahas sa damuhan natin! Nung wala pa ang ahas, lumayo ako. Mabilis na lumabas si Kiko at ang kanyang ama. Tinuro ako ni Kiko. Nang makita ko ang kanyang ama na may hawak na pala, nakaramdam ako ng takot. Sasaktan niya ba ako? Ngunit nang makalapit siya, tinampot niya ang ahas at inilagay sa loob ng sako. Lumapit palapit sa akin ang tatay ni Kiko. Kiko, ano ang sasabihin mo sa pusa? Tanong niya. Aalis na sana ako nang magsalita si Kiko. Salamat. Lumapit siya sa tabi ko at ako ay niyakap. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa dibdib ni Kiko. Kiko, halika, maglaro tayo. Tawag ni Kiko. Inampun nila ako. Binubusog nila ako ng pagmamahal. Palagi akong nakikipaglaro kay Kiko at natutulog sa tabi niya. Sobrang saya ko. Sino ang mga tauhan sa kwento? Ilarawan ang kaibigang pusa ni Kiko. Bakit walang may gusto sa pusa? Magtala ng 5 dahilan kung bakit pinandidirihan ng mga tao ang pusa sa istorya. Sunog ang kalahati ng katawan. Walang buhok. Pangit. Madaming peklat. Mukhang may nakakahawang sakit. Sabihin ang tama kung ang pangungusap ay nagsasalaysay ng pangyayari mula sa storya at mali naman kung hindi. Palaging iniiwasan ng mga tao ang ligaw na pusa. Tinataboy, binabato at sinasaktan ng mga bata ang ligaw na pusa. Mayroong mga mabubuting tao na nagpapakain sa pusa tulad ni Kiko. Habang naghahanap ng makakain ang ligaw na pusa, napadpad ito sa bahay ni Kiko at nakipaglaban sa ahas. Hinampas ng pala ng ama ni Kiko ang pusa. Gawin natin. Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit mo sa mga ligaw na hayop. Ikalawang araw na ibibigay ang mensahe ng teksto. Tayo ay magbalik aral.
Ano ang pamagat ng binasa nating istorya kahapon? Tama ba ang ipinakita ni Kiko na pag-uukali sa ligaw na hayop? Ano ang naging aral sa istorya? Panoorin natin. Unang-una, Mm. meron po ba tayong mga umiiral na batas na talagang tumutukoy at very specifically ay ito ang yung tinatakel ay yung karapatan naman ng ating mga ng mga animals na ng mga hayop. Ano po ba ang mga batas natin diyan? Ay, meron tayo niyan, Attorney Mimi. Sa pagkakatanda ko, Republic Act 8485, ito yung original na Animal Welfare Act of 1998. Tapos inamyandahan ito nung 2013, Republic Act 10631 naman. Tapos meron din tayo dun sa sa mga rabies, yung pagpapabakuna ng mga animal. Yung Republic Act Oo. 9482 at saka yung mga endangered species naman, animals man or plants, yung Republic Act 9147. So marami tayong mga batas patungkol naman sa tamang pagtrato sa mga animals. Ayun din. Simulan ko muna very briefly, no. Yung last niyo munang binanggit din, yung tamang pagtrato sa mga hayop. Ano ba yung may minimum requirements po ba yung batas para sa tamang pagtrato sa mga hayop, no? So ito din, regardless of kung alaga mo yung isang hayop or nakikita mo na gumagala sa labas, no? Kasi yung iba nakikita ko ang daming videos na hinahampas talaga, ay nasa stun yung mga hayop, no? Oo, naku, talaga namang ang sakit naman panoorin nun din kasi syempre yung hayop naman yung walang kalaban-laban din, no? So ano ba yung ating mga minimum na requirements na dapat sa pag-aalaga sa isang hayop, no? At ano ba yung karampatang kaparusahan kung talagang mapuprove na ikaw ay halimbawa naglabag ng at talaga nang nag-violate at gumawa ng isang klase ng animal cruelty din? Okay, ganito yan, Attorney Mimi. Unang-una, kung mag-aalaga ka ng hayop, siguraduhin na talagang pinapakain at may maayos na tulugan. Yung iba nga, tinatabi pa sa kama, pero hindi naman yun na requirement ng batas. Extreme na yun. Ngayon, kung ayaw mo naman mag-alaga, ay hindi mo dapat pagmalupitan, hindi mo dapat sasaktan unless nanganganib yung buhay mo dahil dun sa isang animal. Yun. So kaya ito namang mga nag-aalaga ng hayop, siguraduhin na hindi tatawid sa kapitbahay o pagala-gala yung inyong mga alaga. Kasi ang justification ng iba, ikakagantin ako kaya inunahan ko na. Kasi justified yun sa batas kung nanganganib yung buhay mo o yung kalusugan mo dahil sa isang hayop. Pwede mo siyang, parang self-defense, ika nga. Pero kung wala namang ginagawa yung hayop at bigla mo na lamang sasaktan dahil ayaw mo siyang makita, pinaparusahan po ito ng batas at ang pagkakulong dyan, ayon dun sa Republic Act 10631, ito ay magmula sa 1 taon hanggang 2 taong pagkakulong at pagmumulta hanggang 100,000 piso. So ganyan po ang mga parusa diyan. Ano ang paksa ng napanood na balita? Paano natin mapapangalagaan ang mga hayop? Sang-ayon ka ba sa pagpaparusa sa mga taong nananakit sa mga hayop? Ipaliwanag. Basahin natin. Ang unang kaibigan ni Iko. Gusto ko lang naman na may magmahal sa akin. Pero paano mangyayari yon kung palagi akong iniiwasan ng mga tao? Yan ang palagi kong iniisip. Dahil sunog ang kalahati ng aking katawan, walang buhok, pangit at madaming peklat.
Ang tingin nila may nakakahawa akong sakit, kaya ayaw din nila sa akin. Gusto ko lang naman makakain, makipaglaro, at mahalin ng mga tao. Habang naghahanap ako ng pagkain, may mga batang binato ko ng mga bato habang sumisigaw. Nakakadiri ka! Alis! Hindi ko sila pinansin at nagtuloy ako sa paghahanap ng pagkain. Ngunit hindi sila tumigil, kaya umalis na lang ako. Gusto ko lang alagaan, mahalin. Ngunit paano ko mararamdaman ang ganyan kung palaging masasakit na salita ang itinatapon sa akin? Saan man ako magpunta. Mayroon ding mga mabubuting tao na nagpapakain sa akin, tulad ng bata sa panaderya na nagbigay sa akin ng tinapay. Salamat sa pagkain. Ano ang pangalan mo? Itinanong ko. May sasabihin pa sana ako, ngunit napagpasyahan kong umalis nang mapansin ko ang dumaraming tao sa tabi ng panaderya. Paalam, narinig kong sabi ng bata. Maraming mga tao tulad ni Kiko na nagpapakain sa akin. Ngunit mayroon ding ilan na patuloy na itinataboy ako. Isang araw, habang naghanap ako ng makakain, napadpad ako sa isang bahay. Umakyat ako sa bakod at nakita ko si Kiko na nagdidilig ng mga halaman. Papunta na sana ako sa kanya. May nakita kong ahas na sumisitsit sa likod niya. Mabilis ko itong inatake gamit ang aking mga kuko. Sss! Umalis ka sa akin! Umalis ka sa akin! Sabi ng ahas. Hindi ako papayag na saktan mo si Kiko. Sabi ko. Nang makita ni Kiko ang nangyayari, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Sumigaw, "Papa, dali! May ahas sa damuhan natin!" Nung wala pa ang ahas, lumayo ako. Mabilis na lumabas si Kiko at ang kanyang ama. Tinuro ako ni Kiko. Nang makita ko ang kanyang ama na may hawak na pala, nakaramdam ako ng takot. Sasaktan niya ba ako? Ngunit nang makalapit siya, tinampot niya ang ahas at inilagay sa loob ng sako. Lumapit palapit sa akin ang tatay ni Kiko. Kiko, ano ang sasabihin mo sa pusa? Tanong niya. Aalis na sana ako nang magsalita si Kiko. Salamat. Lumapit siya sa tabi ko at ako ay niyakap. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa dibdib ni Kiko. Kiko, halika, maglaro tayo. Tawag ni Kiko. Inampun nila ako. Binubusog nila ako ng pagmamahal. Palagi akong nakikipaglaro kay Kiko at natutulog sa tabi niya. Sobrang saya ko.
Kung ikaw ang magbibigay ng wakas sa istorya, paano mo ito wawakasan? Itala natin. Isipin ang mga pangyayari sa kwento. Sabihin ang mga paglabag sa batas sa pananakit ng hayop. Mga paglabag sa batas sa pananakit ng hayop. Una, pambabato sa pusa. Pangalawa, patuloy na pananakit sa hayop. Pangatlo, marahas na pagtataboy sa hayop. Pang-apat, pagwawalang bahala sa kanilang kalagayan. Ang mga hayop, katulad din ng mga tao, ay may karapatang mamuhay ng ligtas, mapayapa at malayo sa kapahamakan. Gawin natin. Sumulat ng 3 o higit pang pangungusap na nagsasabi ng iyong saloobin dito. Ikatlong araw. Natutukoy ang huwaran ng organisasyon ng tekstong impormatibo. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Una, palagi akong iniiwasan ng mga tao. Pangalawa, habang naghahanap ako ng pagkain, may mga batang binato ako. Pangatlo, mayroon ding mga mabubuting tao na nagpapakain sa akin. Pang-apat, papunta na sana ako sa kanya, may nakita akong ahas. Pang-5, inampon nila ako, binubusog ng pagmamahal. Mag-isip ng 5 gawain na nagpapakita ng pagmamahal sa hayop. Ang una ay pagbibigay ng tamang pagkain. Pangalawa, pag-aalaga ng tama. Pangatlo, pagbibigay ng maayos na tirahan. Pang-apat, hindi pananakit sa mga hayop. Pang-5, pagpapagamot tuwing may sakit. Gawin natin, punan ang balangkas ng mga hinihinging detalye sa binasang kwento. Ika-4 na araw. High frequency words. Pangalan, mahalagang detalye ng patalastas. Isenyas ang thumbs up kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagmamahal sa hayop at thumbs down naman kung hindi. Pakainin ng tama at wasto. Paliguan at linisin. Sipain kapag nakaharang sa daraanan. Ipakonsulta sa veterinaryo.
Abandonahin kung hindi na gusto o matanda na ang alaga. Suriin ang graph. Ano ang pamagat ng graph? Ano-anong mga hayop ang sangkot sa pagmamalupit? Anong hayop ang may pinakamataas na nakaranas ng pagmamalupit ng tao? Anong hayop ang may pinakamaliit na nakaranas ng pagmamalupit ng tao? Ang mga hayop ay may karapatang mamuhay ng ligtas, maayos at malayo sa panganib katulad nating mga tao. Bilang mga tao, tayo ay may responsibilidad na ibigay ang karapatan na ito sa mga hayop na ating nakikita. Mag-isip ng 5 gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa hayop. Una, pagbibigay ng tamang pagkain. Pangalawa, pag-aalaga ng tama. Pangatlo, pagbibigay ng maayos na tirahan. Pang-apat, hindi pananakit sa mga hayop. Pang-5, pagpapagamot tuwing may sakit. Gawin natin. Bumuo ng graph mula sa mga sumusunod na detalye. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!